Hindi mo na kailangan ng relihiyon. What you need are the 4 soul nutrients that religion provide. Ano ba yung 4 soul nutrients na yan? Look, kung ang katawan natin kailangan ng 3 macronutrients tulad ng protein, fats, and carbs, our human nature will search for the 4 soul nutrients which are origin, meaning, morality, and destination. Ops, hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo yung 4 na yan. Una, origin. This tackles the question saan tayo galing. At bawat relihiyon may iba't ibang sagot sa tanong na saan tayo galing. Sa Christianity, meron tayong Genesis origin story kung saan sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit, lupa, dagat, mga halaman, mga hayop, at sa huli, nilikha niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng buhay. Sa Hinduism, meron tayong Brahma, Vishnu, Shiva origin story kung saan sa simula raw wala pang kahit ano kundi ang cosmic ocean. Nakahiga si Vishnu sa ibabaw ng isang higanting ahas at mula sa kanyang pusod ay umusbong ang isang lotus flower. Sa gitna ng lotus na iyon, ipinanganak si Brahma at siya ang lumikha ng langit, lupa, dagat, mga halaman, hayop at mga tao. Magkaiba man ang sagot sa tanong na saan tayo galing, ang importante ay may sagot ka. Ito ang unang soul nutrient, origin, o ang pagkakaroon ng sagot sa tanong na saan tayo galing. Ang pangalawa naman ay ang meaning. This tackles the question, bakit tayo nandito sa mundong to? Anong purpose natin? Para sa mga Kristiyano, ang kahulugan ng buhay ay mabuhay tulad ni Jesus. Mahalin ng Diyos at kapwa ng lubos and share the gospel while seeing life on earth bilang preparation lang para sa walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Sa Buddhism, meron tayong tinatawag na 4 noble truths. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo yan. Una, the truth of suffering, which means naniniwala sila sa concept na tinatawag nilang dukkha, which means suffering. Sinasabing ang buhay ay suffering dahil nakakaranas tayo ng sakit, pagtanda, kamatayan, at emotional pain. Pangalawa, the truth of the cause of suffering. Naniniwala silang meron cause ang suffering na to. May dahilan. Ang dahilan ay ang attachment at craving. Pangatlo, the truth of the end of suffering. Naniniwala silang merong end ang suffering na to. At ang end is cessation from your attachment and craving or tigilan mo ang kahit anong desire mo sa mundo. Pang-apat, the truth to the path leading to the end of suffering. May daan daw, may path daw para mawala ang suffering. Ito ang Noble Eightfold Path. Isang paraan ng tamang pag-iisip, pagsasalita at pamumuhay. Ngayon, magkaiba man ang sagot sa tanong na anong meaning ng buhay, bakit tayo nandito, ang importante ay may sagot ka. Ngayon, mas matalino ka na dahil alam mo na ang pangalawang soul nutrient. Ang pangatlo naman ay morality. This tackles the question, ano ang tama at mali? Sa Christianity, may 10 commandments. Sa Buddhism, may 5 precepts. Sa Islam, may 5 pillars. Sa Hinduism, may yamas and niyamas. Now, when you zoom out and study religion side by side, you'll see that they're all answering the same question. Ano ang tama at mali? At para hindi ka ma-stress sa kung ano ang tama at mali, napag-alaman ko after studying religions that the best answer for this is the golden rule. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Ngayong alam mo na kailangan ng tao ng origin, meaning at morality, the last soul nutrient is probably the most promising dahil ito ang destination. This one tackles the question saan tayo pupunta after this life. Sa Christianity, merong heaven and hell. Sa Buddhism, merong nirvana, meaning escaping the cycle of death and birth. Sa Hinduism, merong moksha, meaning stopping the cycle of reincarnation. Sa Islam, meron din silang jannah or paraiso at jahannam, meaning impyerno. At kung i-zoom out mo lahat ng ito, makikita mo na iba-iba lang ang pangalan, iba-iba lang ang istorya, iba-iba lang ang ritual. Pero lahat sila may sagot sa 4 na tanong na ito. Saan tayo galing? Bakit tayo nandito? Ano ang tama at mali? At saan tayo patungo? Origin, meaning, morality, destination. Kapag meron kang malinaw na sagot sa 4 na tanong na ito, mapapansin mo na you're stronger, you're better, smarter, may peace at resilience ka sa buhay. At kapag natagpuan mo na ang sarili mong sagot sa origin, meaning, morality at destination, malalaman mo na ang pinakahuling sagot ay hindi pala isang relihiyon. Ito ay isang pagkaunawa, a sense of understanding na ang pinagmulan mo, ang meaning ng mundong ito, ang tama at mali, at ang desisyon mo ay umiikot sa iisang bagay, ang iyong I am.
I am is the name of God, and it is your awareness of being. Yung kamalayan mong nanonood nito ngayon. Your wonderful human imagination. Ikaw ang simula at wakas ng kwento mo. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa buhay mo. Ikaw ang humuhubog kung ano ang tama at mali para sa'yo. At ikaw ang lumilikha ng pupuntahan mo dito. So stop searching for God out there. Begin to recognize that I am is God. And the moment you become aware of who you really are, lahat ng soul trends na hinahanap mo, natagpuan mo na.